Okay. Di mbati, be? 55, Your Honor. Ilan po? 55, Your Honor. Balik. 7 times 15. Ilan po? 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan po? 55, Your Honor. Isa mo tay og ikaw taga DPWH ano mo tabang lang kag ingon sa sekretary nga sekretary kining resign na lang bitaw sekretary oy. Unsay pangutana ni Marcolita? 7 times 15 ilan po? Ilan po? Ah? Bida po si Marcolita oy apilon mo sa pangutana ng mga kuan. Pero expected man na mga higala kay kanang engineer go kaday, ha? Engineer good ni mga kagalaan si kini ni ang Manuel Bunuan. So siyempre expect siya gyud kamao gyud kaayo mga higalay. Or kamao gyud siya pero wa na siguro siya maanad og kwintada ginagmay. Tanawa, balik dong ang pangutana dong. Kani nga pangutana ni Marcolita. Okay. Go dong, go. 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan? 55, Your Honor. Pila. 7 times 15, pila. Balik dong. 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan po? 55. Kini ato lang giagi katawanan gamay ha pero bida. Hasta taga DPWH ani naminaw ron maingon gyud taw sekretary. Kuan na lang siguro sekretary oy kini ni ang gawa sa kanang seryoso ha ato lang sa giuna ning medyo katawanan do sa gamay. Adi ko ningon niya kuan pero usa man ni simple arithmetic ra man 7 times 15. Ilan po? 55. Simple arithmetic, di ka madaing taon o 55. O kani ka sa simple arithmetic, mahigala, kanang mga simple na kayo. Kanang nabilong man na simple arithmetic, ang addition, subtraction, multiplication o division. Simple arithmetic, bisa pa imong i-multiply, i-divide, imong i-subtract mga higala o imong di ba? Addition, multiplication, bisa asa na. Simple arithmetic, di mo gawas ang 55. Isalan magkalakiha. Wa pay labot sa bugat nga rason ha. Kani pa lang daan bida. Resign is bunuan anday. Resign na lang bunuan oy sus Ginoo ko. 10 times Ayan mga 15. kababayan, sinasabi nga rito ni Attorney Rofel, resign ka na lang bunuan. Biruin nyo mga kababayan, hindi po niya alam ang simple arithmetic. 7 times 15 equals 55 daw. Mga kababayan, kayo ba? Tama ba yon? Ha? 7 times 15 equals 55? Di baga 105 ang tamang answer? Bakit nagkaganon mga kababayan? Siguro, ito yung dahilan kung bakit nagka-leche-leche, nagkahindot-hindot po ang ating mga flood control projects. Kasi ito mismong hepe nitong DPWH ay mukhang hindi po alam magkwenta. Nakakahiya, no? Para maging isa ka sa pinakamataas ng mga opisyalis ng ating pamahalaan at ganitong klase, no? Pinulit na nga ni Senator Marcolita yung pagtatanong. Napakasimple lang nun eh. Kung kahit mo naman sabihin siguro, para kang, dalawa lang. Kung alam mo ito, lutang ka. Kasi, pero mo, alam mo pala, ba't hindi mo nasagot ng tama? Kung na-pressure ka lang dyan, imposible eh. Ang diretsyo naman ang sagot niya, equals 55 eh. Yan ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan, sapagkat may mga kontratista na daw po di umano, nababaliktad na at ituturo na. Ito at ilalaglag na po kung sino rito mga kasangkot. Nako, mukhang pati ito mga congressman magkalalaglagan na. Baka pati mga senador pa mga kababayan. Sino-sino kaya ito papangalanan at papasapit na po ito ha. Dito na po sa September 1 or 2 ang susunod na pagdinig. Yung hearing nito gagawin ni Senator Marcolita mga kababayan patungkol nga po dito sa flood control projects, no? At ito na nga po, nagkakabaliktaran na
sapagkat ito pong 3rd District Congressman ng Maynila na si Chua, mukhang bumaliktad na mga kababayan. Naku po, kailangan nyo po mapanood itong video ito sapagkat matindi po itong usapin na ito dahil ito pong si Congressman Chua ay isa po ito sa mga matinding nagdiin dito kay Vice President Inday Sara Duterte patungkol nga po dito sa impeachment. Ano ho, matatandaan ninyo mga kababayan, dyan po nagmula ang impeachment sa Maynila. Dito nga po sa privilege speech naman itong kasama nito na si Congressman Valeriano mga kababayan. At ngayon itong dalawang ito ay sangkot di umano dyan sa mga kahina-hinalang mga projects or flood control projects, mga pinatayong barangay dyan sa Maynila na mga illegal. At ito na, mukhang babaliktad na yata itong si Chua mga kababayan. Huwag nyo pong palagpasin itong bidyong ito dahil matindi po ang inyong mapapanood ngayong araw. Nakakagulat po itong mga balita na ito. Magkakaroon ng mga baliktaran dito at kayo ba ay naniniwala mga kababayan? Ngunit bago natin tunguhin ang mga video ito sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay nakikisuyo po ako na pakisubscribe nyo po at pakipindot ang notification bell all nang sa ganun ay lagi kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Pakishare nyo na rin, pakilike at pakishare na rin ng video ito kung inyong mamarapatin. Ngayon, kung gusto nyo pong mag-super chat, mag-super thanks, or mag-join button dyan para to support this channel na mananatili pong independent at hindi bayaran na vlogger. Maraming salamat kabayan, malaking tulong po yan sa amin. Let's go na po tayo sa atin pong re-reactionan na video. Nagulat po tayo mga kababayan, ang sambayan ng Pilipino sapagkat mayroon pong post. Ito pong si Yorme Isko Moreno patungkol po dito sa pagdalaw, pagbisita nitong ni Congressman Chua. Puntahan po natin ang caption, ang video, ay ang picture. Ito po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi patungkol po dito sa inyong nakikitang larawan nga to? Magkaharap po si Yorme Isko Moreno ngayon mga kababayan. Official po ito post po ito ni Yorme Isko Moreno. Ayun po, Isko Moreno Dumagoso sa kanyang Facebook. At ang caption po nito, sinasabi po rito ni Yorme Isko Moreno, that is 19 hours ago, dinalaw po tayo sa City Hall ngayong hapon ng Sabado ni na 1st District Congressman Ernest Junicio, 3rd District Congressman Joel Chua, at 1st District Congressman Erwin Cheng ng lungsod ng Maynila. Tulad ng pagdalaw sa atin ni 4th District Congresswoman Giselle Maceda kamakailan. Ang tatlo nating mambabatas ay naglahad din ng kani-kanilang inisyatiba sa kanilang distrito, bagay na aking ipinagpapasalamat. Hangad natin na mapabilis ang delivery ng basic services sa mga taga-Maynila sa pamamagitan ng tulungan ng national at local government officials sa Kapitolyo ng ating bansa. Ito nga po ang larawan mga kababayan. Ayan po ang mga larawan, ano ho? Yan. Ayan po ang mga larawan. Ito po si Congressman Cheng, itong naka-green sa bandang kaliwa. Ito naman sa gitna si Congressman Ernest Junicio, at si Chua nga po itong malapit dito kay Yorme Isko Moreno. At si Yorme nga po yung nakaputi. Ngayon mga kababayan, base po dito sa inyong video napapanood, ay picture ng mga napapanood, nakikita ngayon. Ayan po si Congressman Cheng. Ayan. So, dito po sa tatlong itong congressman na ito, isa lang po ang kalyado dito ni Yorme Isko Moreno. Yan po ay si Congressman Ernest Junicio ng 1st District ng Maynila. Ito lang po ang hindi nang iwan kay Yorme at patuloy pong naniwala at tumaya para kay Yorme Isko Moreno. Samantalang itong dalawang ito, katikit po ito ng dating mayora na si Hanny Lacuna. Now, ito pong si Yorme Isko Moreno mga kababayan, hindi po sa pinagtatanggol natin, ito po talaga si Yorme ay kilala naman po ng lahat na talagang desidido po ito na maging maayos ang sistema ng ating pamahalaan sa Maynila. Ngayon, sasabihin ng iba, maaari no? Marami po kasi ang mga nag-react dito mga kababayan, pero bago natin tunguhin ang pag-react, pakita muna natin. Si Yorme kasi sinabi niya yan na talagang itong sa District 5 ng Maynila, hindi niya po ito kaalyado, ngunit inaaprubahan po niya yung mga proyekto nito. Bakit? Kasi si Yorme naniniwala na hindi po pamumulitika ang kanyang ginagawa. Maliwanag po yan mga kababayan. So pagdating naman dito kay Congressman Ernest Junicio, ito naman ay kanyang kaalyado. Okay? So maliwanag po na maaari po siyang makalapit.
Ngayon, dito naman tayo punta kay Chua. Si Chua po mga kababayan ay nahaharap ngayon sa matinding maaaring investigasyon. Diyan nga po sa Kongreso at sa Senado at nahaharap sa kritisismo ng taong bayan. At binanatan na po ito na nauna na ni Yorme nung mga nakaraan sapagkat marami at ilan po sa kanyang mga pinatayo na mga barangay hall or mga building na mga nandyan po sa mga sidewalk or mga bangkita na talaga naman umani po ito ng katakot-takot na batikos. Ngayon mga kababayan, this is the sign na ba na sumusurrender at babaliktad na itong si Joel Chua? Kakanta na kaya ito mga kababayan sa kanyang mga nalalaman? Tandaan po ninyo mga kababayan, ito pong si Yorme Isko Moreno ay kasama po ni Vice President Inday Sara Duterte sa pangangampanya noong nakaraang 2025 election. Nito lang, nakalipas lang. Kaya nga nanalo yung si Yorme. Kasama si Vice President Inday Sara Duterte na umaakyat sa entablado si Yorme Isko Moreno. Diyan mismo sa distrito ni Chua. At mismo si VP Inday Sara ang nagsasabi na wag iboto yan si Chua, mga kababayan. Ngayon, that time, magkakakampi po talaga si Yorme Isko Moreno at saka itong si Vice President Inday Sara Duterte. Na alam naman po ng lahat, na talagang matindi pong katunggalin ni VP Inday Sara pagdating po dito sa impeachment. Ito nga pong mangunguna, di ba mga kababayan? So ngayon, ang tanong, ito ba si Chua ay babaliktad na? Ano kanyang ginagawa? Babaliktad na ba siya? Kakampi na kay Yorme at kakampi na rin kay VP Sara? Magsasalita na rin ito pabor kay VP Sara? Yan ay mga aabangan natin mga kababayan. Or ito kaya ay natatakot na siya? Natatakot na kaya siya sa maaaring kakahinat na ng kanyang karer? Sapagkat papalapit na po ang 2028 national election at hindi na po mapipigilin si Vice President Inday Sara Duterte na maging pangulo ng ating bansa. At ngayon pa lang, humahanap na siya ng paraan para hindi siya malagay sa alanganin pagdating ng 2028. Sapagkat mga kababayan, once po na si Yorme Isko Moreno maglagay na po ng isang kandidato muli dyan sa 3rd District ng Maynila, sigurado masisibak na po talaga kasi sila na ang nakaposisyon ngayon, mga kababayan. Hindi na po yan basta-basta makakapurma. Lalo pa ngayon na napakita na po na marami pong ginawang paglabag. Mayroon pong pinademolish. Ito pong si Chua na building po ng Maynila at wala pong permit na kanya pong pinademolish at kanya pong pinatayuan ng another establishmento na wala rin pong permit. Marami po ang mga paglabag nitong ni Chua, mga kababayan. Ngayon, punta na po tayo sa reaksyon ng taong bayan. Magbabasa po tayo ng ilang komento dito. Maaari mga kababayan, masasabi ninyo, ano kaya? Si Yorme, nakikipag-ano na kaya? Pero ako man mismo mga kababayan, ako hindi ko rin masyado gusto yung vibes nito mga kababayan. Pero alang-alang, sa kaayusan ng Maynila at ikakatahimik, okay ito sa akin. Pero ang payo ko kay Yorme Isko Moreno, forgive but don't forget. Huwag po nating kalimutan ito pong nagawa nitong paglabag sa ating bansa, sa Maynila. Yung pagpapatayo niya ng mga barangay hall na ginastusan ng milyon-milyong peso na nasayang lang dahil pinadimulis mo nga. Huwag niyong kalimutan yan, Yorme. Maaari, patawarin mo siya, maaari, pagbigyan mo siya. Pero pagdating po doon sa kanyang mga nagawang kasalanan, ituloy po ninyo, kasuhan po ninyo yan. Kasi marami-rami pong pera ang nilustay nito, milyon-milyon po, hindi po yan basta-basta. At isa po yan sa inyong pinaglaban at ibinaka at doon sa inyong unang statement, no? Sabi nga dito nung nag-comment, sabi dito ni Ron Bib, huwag na po natin gawan ng masamang imahe ang ating nakikita. Bagkus, ipanalangin na lang po natin na maging maayos po ang pag-uusap ng ating Yorme at ng ating mga congressman kasi walang ibang makakapag-ayos ng syudad. Ayan, yan po yung comment po nitong isa. Dapat ganyan nagkakasundo-sundo. Mukhang ano ito mukhang mga paborito. Mas mainam nagkaayos yan. O ba? Tama itong ganito kaysa nagpapagalingan kayo yan pag proper coordination. Dapat independent body ang nag-iimbestiga sa mga korap para hindi nagkakaroon
ng hinala ang publiko, sabi naman ni Ramon, ating guro Miranda. Ganyan ang dapat. Marami itong mga comment dito mga kabayan, pero mayroon pa ako mga nabasa na nauna ng mga comment na para bagang ang sinasabi nila, mag-ingat kayo dito, Yorme, no? Kasi itong mga ito, talagang sabi nga, di ba, manggagamit. Naisahan ka na ito, Yorme. Kaya, di ba may kasabihan tayo, 1 is enough, 2 is too much, mga kababayan. Ha? At, yan mga kababayan, ano ba ang inyong masasabi dito, patungkol nga rito sa itong si Chua? Sa tingin nyo kaya, mga kababayan, si Yorme ay magpapauto dito? Or sa tingin nyo kaya, mga kababayan, si Chua ay babaliktad na? Mga kababayan, kayo na ang bahalak mag-comment dyan kung ano po inyong masasabi dito. Okay? So, tunguhin na po natin, mga kababayan, ang video po na di umano may kontraktor na nababaliktad at magtuturo na kung sino dyan ang talagang dapat kasuhan. Ayon ito kay Remulla. Panoorin po natin itong video, mga kababayan. Kaugnay pa rin ng mga flood control project, may nakahanda lang magsabi ng mga nalalaman niya sa Justice Department. Ang kumakatawan sa kanya, abogado rin ang isa sa 15 contractor na pinangalanan ng Pangulo. Nakatutok si Salima Refran. Sa paglutang ng mga questionableng flood control projects na pinondohan ng bilyong-bilyong piso pero madaling nasira. O di kaya'y nawawala. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may posibleng whistleblower na handa raw maglahad ng nalalaman sa mga anomalya. I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower, and they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon, in projects worth 5 billion. Ghost projects. Sa inisyal na impormasyong nakuha ni Remulla, kasama raw talaga ito sa mga gumagalaw sa mga proyekto. Kabilang ang posibleng whistleblower sa tinukoy ng Pangulo na top 15 contractors na nakakuha ng 20% ng 545 billion pesos na flood control projects. Nilahad raw nito ang mga modus, hatian at mga irregularidad sa mga kontrata. Siya ay lawyer ng isang kumpanya na nasa top 15 na binanggit ng Pangulo. Nagkakaroon ng encashment ng, parang nagkaka-release ng pera ang land bank sa DPWH kahit ang cheque ay nasa pangalan ng construction company. Pero nasa exploratory stage pa raw sila sa posibleng whistleblower na ito at inaalam pa kung hanggang saan ang kanyang nalalaman. Kailangan din daw makausap ni Remulla ng personal ang taong ito. Sir, dito po sa specific na whistleblower na ito, hanggang sa mga opisyal ng gobyerno, kaya po niya magturo? Ang tingin ko kaya eh. Kaya lang hindi pa tumutuloy, nagbigay lang sa akin ng idea na yung contractor ang kinuha 40%, ang tiga DPWH ganito, na na-encash yung pera sa land bank. Ang kinuha daw po ng kontraktor ay 40%, ang kinuha ng DPWH ay ganito, hindi sinabi kung magkano, 60%. 60% mga kababayan siguro, kasi hindi niya mabanggit eh. Nakita niyo mga kababayan, di ba si Marcos mismong nagsabi na wala daw siya nakitang mga flood control, di ba? Panoorin niyo itong video mga kababayan, di ba? Wala siyang nakitang flood control. Ayan panoorin to. I'm getting very angry. This is what's happening here. Paano naman kung wala talaga 220 meters, 55 million completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala. Wala po mga kababayan. Maliwanag naman po inyo narinig, Ano sabi dito ni Boyeng, Ano sabi ni Boyeng? Hindi pa tumutuloy, nagbigay lang sa akin ng idea na yung contractor ang kinuha 40%, ang tiga DPWH ganito. Ang contractor ay ang kinuha 40%,
ang DPWH ang kinuha ay ganito, hindi niya nasabi kung magkano mga kababayan. Bakit hindi niya nasabi? Kasi mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nakasaksi na wala 255 million. Wala pong nakagawa kahit isa, walang trabaho. So ibig sabihin, 40% napunta sa kontraktor. Dito si Boyeng, hindi niya masabi kung ilan. Si Marcos ang nagsabi. Ha? 60% ang nakuha ng DPWH. Bakit? Kasi wala eh. Wala siyang nakita eh. Ang hatian pala dito, 60-40. Ang ganda ng hatian ng mga ugo. Kaya naman pala mga kababayan, nagsisipagyaman itong mga ito. Kaya pala, lumalangoy sa pera, ito pong kanilang mga anak-anak at mga pamilya. Di ba mga kababayan? Tingnan niyo po itong mga video na ito. Oh. Na-encash yung pera sa land bank, kahit na DPWH lang, kahit payable sa contractor. Basta't marami ng mga modus. Kita mo? Na i-encash yung pera sa land bank kahit ang DPWH lang, no? Hindi yung kontraktor. So, mga kababayan, nakakapag-encash po sila ng pera sa land bank kahit hindi po na alam ng kontraktor. Antindi mga kababayan, ano? So, ang DPWH talaga, no? Tama, ang nagtutugma-tugma mga kababayan, di ba? Kung atin pong pagbabasihan, ito pong ating mga napapanood na video, hindi naman po ito natin gawa-gawa. Sinasabi ni Boyeng Remulla, di ba? At sinasabi rin ni Pangulong Marcos Jr. Na sinabi sa akin. Nangihikayat rin si Remulla sa iba pang whistleblower na lumantad. Pangako niya, bibigyan sila ng proteksyon ng DOJ. We can accommodate whistleblowers. Since we have a witness protection program, they can actually go to the DOJ for this. We will discharge them as state witnesses. They will have to be charged first, then discharge as state witnesses to make sure that the cases are properly documented and that the case build-up goes on properly. Ang ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines handa ring tumulong sa investigasyon sa mga maanomalyang proyekto sa kanilang mga lugar. Nakarating nga raw kay ULAP President Quirino Governor Dakila Cua ang report tungkol sa isang mayor sa kanyang probinsya na nagsulong ng 100 milyong pisong flood control program kahit na marami raw itong mas kailangan na infrastructure projects. Yung mayor nag-request ng mga flood control project. Nagpapirma ng mga request sa mga barangay mismong araw pa ng SONA. Tapos, umabot sa akin ng balita, sabi ko, sa lahat ng kailangan ng bayang ito, yun ang priority niya. 100 milyon ang papapirma niyang request ng flood control projects. Hindi ba siya nangangailangan ng kalsada, ng tulay, ng mga classroom, ng mga ospital? Ang nakarating din na report kay Cua, nabenta na raw kasi ang proyekto sa isang contractor. Ang kumakalat pa sa aming balita ay nabili na daw yung mga proyektong yun ng isang malapit sa kanyang kontraktor. So sabi ko, bakit ganun? Hindi pa raw nakakausap ni Cua ang nasabing mayor. Para sa GMA Integrated. Ayan mga kababayan, so maliwanag po dito na mayroon pong nangyayaring malawakang sindikato po ng flood control budget. Mismo na po ang mga kinakaukulan ang mga nagpapatunay na po nito at ito pong mga balita na atin pong nire-reaksyonan. Ayan mga kababayan, ang patunay po. Sana panawagan natin. Panawagan din kayo mga kababayan. Comment nyo rin dyan sa comment section sa baba ang inyong mga panawagan. Makisama po tayo, manawagan po tayo na lahat po ng mga may alam tungkol po dito sa flood control project, mga mag-whistleblower, lalo na yung mga engineer, magsalita na po kayo. Ngayon na po yung panahon kasi ito na mismo ng Pangulo nakasaksi na wala pong nagawa, di ba? Sindikato na po ang nangyayari sa pondo ng bayan. Ito po ang hindi natin pwedeng bitawan na issue mga kababayan dahil araw-araw po tuwing umuulan, lalo na dito sa Metro Manila, ay hindi po ninyo makakalimutan ito pong bilyon-bilyon at malamang umabot na po ito sa trilyon-trilyong pera ng taong bayan. Sapagkat tuwing umuulan mga kababayan, ito po ang sitwasyon ng ating bansa. Panoorin nyo po ang sitwasyon ng ating bansa sa tuwing nagkakaroon po ng ulan na ito po ay binadgetan ng bilyon-bilyong pera ng bayan na dapat hindi po natin makakalimutan at hindi nyo talaga makakalimutan. Maaalala nyo talaga yung mga labis-labis na pamumuhay nito pong mga anak, mga kamag-anak, nitong mga congressman at mga kontratista
napakasasarap na mga buhay, lumalangoy po sa karangyaan, lumalangoy po sa pera, samantalang tayong mga mahihirap, lumalangoy po tayo sa burak pusali ng baha. Sa Pilipinas na makakaahon po tayo sa mga ganitong sitwasyon ng pagbaha. Ito pa, mga pagbaha sa Metro Manila, mga kababayan. Araw ng Sabado pero walang galawan ng mga sasakyan. Sandali muna, naka-king ko yung ating wait, ito. Araw ng Sabado to, kahapon lang to mga kababayan. Ngayon po, umuulan na naman po dito sa Metro Manila, kaya nakakatakot po lumabas. Di ba mga kababayan? Sa ilang kalsada sa Metro Manila, bigla kasing umapaw ang baha kasabay ng ulan. Stranded tuloy ang ilang motorista. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Wala nang galawan ng mga sasakyan sa bahagi niyan sa may Quezon City Circle kaninang alas 3 ng hapon. Paano ba naman kasi bubog sa baha ang malaking bahagi ng elliptical road? Ang mga motorista tuloy hindi alam kung saan pupunta. Hindi rin makaatras sa mga nasa harapan dahil sa dami ng stranded na sasakyan. Sa lalim ng tubig, may ilang residente naman na nagawang magpalangoy-langoy sa tubig. Sa pulsa video ang malakas na pag-agos ng baha na yan sa barangay Iscamias kanina ring hapon. Ang mga sasakyan sa kalsadang ito halos malubog na rin sa baha dahil sa taas ng tubig. Unti-unti na ring umapaw ang tubig mula sa kalsada at pumasok sa mga bahay. Nagmistulang ilog naman ang bahagi ng Mother Ignacia Avenue sa may bahagi ng Samar. Wala nang sasakyan na makadaan sa taas ng tubig. Ang ilan na naiwang nakaparada sa sidewalk, bubong na lang ang kita. Sa barangay Katipunan, abot na rin sa bewang ang baha sa Manga Street habang patuloy na tumataas ang level ng tubig baha. Perwisyo rin ang baha sa ilang motorista sa Katipunan Avenue kanina. Naipon na ang mga motoristang yan bandang alas 4 ng hapon kanina. Wala kasing maglakas loob lusungin ang malalim na baha sa kalsada. Kaninang 3:51 PM, nagpaabiso na ang Metropolitan Manila Development Authority na hindi madaanan ang ilang bahagi ng Commonwealth Avenue, EDSA Mother Ignacia at C5 Katipunan. Ayon sa Quezon City Government, nakaantabay na ang kanilang rescue team para respondehan ang mga pagbaha. Sa Las Piñas City, mabilis ding bumaha sa bahaging ito ng Casimiro sa Alabang Zapote Road. Pahirapan tuloy makadaan ang ilang residente. Agad naman daw yang humupa nang humina na ang mga pag-ulan. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, unti-unti na ring umapaw ang tubig mula sa kalsada sa harapan dahil sa dami ng strand. Ang malakas na pag-agos ng baha na yan sa barangay Iscamias, may bahagi ng Samar. Wala nang sasakyan na makadaan sa taas ng tubig. Ang ilan na naiwang nakaparada sa sidewalk, bubong na lang ang kita. Grabe bubong na lang ang kita mga kababayan Ng Samar, wala nang sasakyan na makadaan sa taas ng tubig. Ang ilan na naiwang nakaparada sa sidewalk, bubong na lang ang kita. Ayun mga kababayan, banda roon sa dulo, bubong na lang ang kita ng isang sasakyan. Yan ang flood control, sana mga sasakyan ng mga mayayaman ng mga kontraktor dito nga nandito tsaka sa DPWH. Kaya mga hindi naglalabasan yung mga yan Naalala ko tuloy mga kababayan yung minsan kasi naano tayo sa isang debate parte dyan sa Northern Luzon. At tinututulan nga natin ang ginagawang project dyan na ang sinasabi nila noon ay dredging lang daw.
Dredging lang daw ang kanilang gagawin, pero yung kanilang permit nasa kabilang barangay lang, isang barangay lang. Pero yung kanilang mga gamit naman din, hindi po pang-dredging, kundi pang-mina po. Pang-mina ng mga chromite, pang-mina ng mga black sand. Ayun, black sand mining, hinihigop po nila yung mga may mga minerals po, may mga mina ng mga buhangin na mga mabibigat. Kasi yun daw ang ginagawang bakal o kaya may mga ginto yun. Kaya black sand mining, mga kababayan. So, naalala ko tuloy, DPWH din noon ang aming mga nakaharap sa debate. Hindi sila sa akin nakasagot sa mga katanungan ko at natapos po ang debate namin nang hindi po sila nanalo. And after dyan, nagkaroon po ng decision ng probinsya na ipasara po yung project nila. Dahil nga po doon sa hindi po nila nasagot yung pakikipagdebate namin, yung mga katanungan namin, hindi po nila nasagot. Naalala ko tuloy, mga kababayan, kasi isa sa mga sinabi ko doon, pagka naapektuhan na kami ng mga pagbaha, saan kayo makikita? Kayo naman ay nandun lang sa inyong mga mansyon. Samantalang kaming mga mahihirap, andito kami yung haharap ng hirap kung papaano po yung lumusong sa baha. Kami yung mapapinsala. Kayo naman, kukuya-kuya-kuy lang kayo, pakapi-kapi lang sa inyong mga mansyon. Wala kayong problema. Di ba ganyan ang mga nangyayari, mga kababayan? Naalala ko po yung makakakita ko ng mga ganitong mga baha. At this time, ito na naman, DPWH na naman ang sangkot. Pasintabi po sa DPWH, Pero matindi po ito ngayong corruption na ito. And yet, ito pong si Marcos Jr. ay wala pa rin pong ginagawang aksyon. Hindi pa rin niya masibak-sibak. Ito pong bilyon-bilyon na po ang nagmamalabaha na sindikatong iskandal dito po na perang bumabaha po ang pera na nawawala po sa bayan. Tingnan nyo, mga kababayan, ito pong nangyayari sa ating bansa. At napapabayaan lang po yan, hindi po yan basta binibigyan po ng pansin ni Marcos Jr. Wala man lang siyang sinisibak na kanyang sekretary dito sa DPWH sa kabila ng Bakit kaya tuntudo protekta ito si Marcos Jr.? Baka pag sinibak kaya itong si Bunuan, bumaliktad ito at ituro si Marcos ang may dahilan or ituro mismo itong mga malalaki ditong tao na mga congressman kung sino talaga ang may dito. Nagtatakipan kaya itong mga kababayan? Nagtatanong lang po tayo kasi ayan na po mga ebidensya, di ba? Sinabi na ni Boyeng, mayroon daw whistleblower ang magsasabi, ang sinasabi daw ng whistleblower na ito ay mga 40% ang nakukuha ng kontraktor. At sa DPWH, wala siyang masabi. So, kung 100% ang isang budget, kung 40% na pupunta sa mga kontraktor, in logically analysis, 60% ang nawawala. Anino napunta? Nang sinabi ni Boyeng yung 60% ay, ang sinabi ni Boyeng ay sa DPWH, hindi niya nabanggit kung magkano. Sinabi naman ni PBBM na wala siyang nakita mga project. So, kung logically speaking, analysis doon pag-uusapan natin, at ang opinion natin dito, 40% na pupunta sa mga kontraktor, 60% na pupunta sa DPWH. Kung si Marcos Jr. ang ating pagbabasihan na sinasabi naman niya na wala daw na project na nagawa, di ba? Ayun, siya naman may sabi, wala daw nagawa, 255 million. This is what's happening here. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 million. Complete. Ayan, 220 meters, completed, 55 million, wala daw. Ayon dito sa whistleblower naman ni Boyeng, na 40% daw yung 40% daw itong mga kontraktor. Dinapsa na punta ang 60%. Kayo na ang umusga, mga kababayan, kung nagtutugma ba ang ating analysis dito sa mga ito. Di ba, mga kababayan? Nasa sa inyo na po yun. Hindi na po natin kayo kailangan pang diktahan or magmarunong pa kami sa inyo dahil marurunong naman po kayo. Hindi katulad nitong si Bunuan nang tinanong ni Senador Marcoleta, kung 7 times 15, ang sagot niya ay 55. Kung tama yun, kayo na ang humusga, mga kababayan, kung tama ang kanyang sinabi. Marurunong naman kayo, di ba? Kayo na ang sumagot dyan, mga kababayan. Samantala, saan ba napunta itong mga pera ng bayan, mga kababayan? Saan ba napunta itong mga perang ito? Tingnan natin din naman itong reaksyon ni Ted Filon, mga kababayan. 25 million and they flaunt it. Hindi ho ba kapag magnanakaw ka o magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo, hindi ba
Napuputol mga kababayan ah. Dapat medyo disimulado tinatago mo. Hindi isa Napuputol ah. Bakit kaya? Hindi makapagsalita si Tin Pylon mga kababayan ah. Humina kaya ang signal o bakit napuputol si Tin Pylon? sa bansang ito, ipinapangalandakan nila yung mga ninanakaw ng kanilang pamilya. Kaya talaga mag-iisip ka. Napuputol si Tin Pylon? Ito na ba ngayon ang hinahayaan ng bayan na to? Pinapayagan ba natin ito? At papayag ba tayo sa ganito? Hindi ba? Para bagang natural na ho sa atin yan eh. Right? They flaunt it, no? Opo. Maliban dyan, yun pong mga engineers, no? Nasangkot dito sa flood control project. District engineers. Nakita mo naman ang mga suot nila. Ang mga relo, ang mga sapatos, ang mga damit. Ang relo, mga Magkano ba kapatid. sweldo ng district engineer? Pinakamura lang po mga kapatid yun ha. Na relo na kanyang Fitbit, 12 million pesos. Meron pa daw itong relo na 25 million. And they flaunt 25 million pesos? Grabe. it. Hindi ho ba kapag magnanakaw ka o magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo, hindi ba dapat medyo disimulado tinatago mo? Ayan mga kababayan, kung magnanakaw ka, di ba dapat dismulado, itinatago mo? Ay, dito mga kababayan, di po natin alam kung tinatago pa ba nila mga kababayan. Kasi may mga makikita nga po tayong mga video na talaga naman tingnan po itong mga picture or mga video na paano mo masasabing tinatago ito. Ha? May mga video pong or mga pictures na naglabasan. Ito po mga kababayan. Ha? Asan na ba 'yon? Ito, panoorin po ninyo itong mga yan, no? Asan na ba 'yon? Ito, Ayan. Teka lang mga kababayan. Heart ko, 18th birthday, daming celebrity invited. Dami daw invited na celebrity mga kababayan, no? Sabi, kaya pala tinawag na Disney princess mga kababayan. Di ba pwedeng tawagin natin ng Baha Princess? Ha? Pwede ba? Disney princess daw yan eh. Baha Princess na lang. Grabe, ano? Saan kaya galing ang pera ng pinanggagastos dyan, ha, mga kababayan? Saan kaya galing? Yan ang dapat natin malaman, no? So, ganyan po, kalavish-lavish ang pamumuhay. Ito pa. Ito pa, Hoy, internet, pati ba naman ito? Nanakaw ka na rin? Nakikita na rin itong internet? Pasok! O magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo, hindi ba dapat medyo disimulado tinatago mo? Hindi sa bansang ito Hindi ho ba kapag magnanakaw ka o magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo, hindi ba dapat medyo disimulado tinatago mo? Hindi sa bansang ito ipinapangalandakan nila yung mga ninanakaw ng kanilang pamilya. Kaya talaga mag-iisip ka, ito na ba ngayon ang hinahayaan ng bayan na to? Pinapayagan ba natin ito? At papayag ba tayo sa ganito? Hindi ba? Para bagang natural na ho sa atin yan eh. Right? They flaunt it, no? Natural na po sa atin yan. O, di ba? Nasabi rin ni Marcos noon, yung itong sa pagbabaha, kaya pala may mga pronouncement sila noon na ito na yung new normal natin. Pagka bumabaha na to, ibaliwalain na lang natin. Parang gano'n ang sinasabi. Kasi normal na ito eh. Normal na ito kasi nga, normal na pala sa kanila ang magbaha ang mga ganitong klaseng mamahaling mga bagay na hindi maipaliwanag kung saan galing yung mga pera na pinambili nila dyan. Kasi mga bata pa naman din ito, mga kababayan eh. So wala pa po itong alam, no? Wala pa naman mga trabaho ito eh. Unless dito siguro sinasabi nila nagbablog din daw, no? Sa bagay, kung malaki ang kinikita nila sa pagbablog, pero I doubt, no, mga kababayan, kung gaano ba kalaki talagang kinikita nito sa kanilang mga pagbablog. Pero for sure,
sa mga kontraktor, sa mga congressman, malamang malaki talaga ang pera dyan, mga kababayan. Kasi marami na nga po naglalabasan ngayon ng mga memes, di ba? Na sinasabi, mga bata, ano nang naging pangarap? Pangarap na nila ngayon maging kontraktor, no? Kasi mabilis pala ang pagyaman dyan, dyan pala ang pagyaman. O kaya naman, pangarap ng iba maging congressman para maging kontraktor. O kaya maging kontraktor para maging congressman. Ano ba? Ano bang gusto nyo? Alin sa dalawang yan, mga kababayan, ang pangarap ninyo na ngayon? Dati doktor, dati pulis, dati ano ba, teacher, nurse, flight stewardess. Ngayon, iba na ang pangarap ng ating mga estudyante. Contractor, kundi kaya mga congressman na. Kasi matimbabilis di ba? Kita nyo naman, nagyayaman ang mga mansyon, mga relo, mga sasakyan, artista ban. Pero hindi ka artista. Mabuti tayo, mukhang tayo artista. Mukhang artista lang. Hindi naman talaga tayo artista. Mukhang artista lang, mga kababayan. Ito mga kababayan, saan ba talaga nagmula itong korupsyon na ito? Paano ba nagmula itong korupsyon dito sa Marcos administration? Sa nangyayari kasi ngayon, wag mo na po tayo yung parang sasabihin pa natin na, ay, walang korupsyon sa Marcos administration. Naniniwala ka ba na walang matinding korupsyon na nagaganap ngayon? Kung naniniwala ka mga kababayan, pues itong video ay para sa iyo. Panoorin mo itong video na ito mga kababayan saan ba nagmula, paano nagmula itong korupsyon na nangyayari ngayon dito sa Marcos administration na napakatalamak dito sa sindikato. Grabe, no? Biruin mo yung mga pera ng bayan, yung Taliano Gold, yung gold reserve ng Pilipinas, hindi nila mapaliwanag kung saan na nila dinala, saan nila pinunta, no? Anong pinaggastosan doon? Nawala na. Yung Maharlika Investment Fund, nasaan na? Yung 500 billion, nasaan na? Wala na. Hindi na nila masabi. Dati ang ingay nila dyan, pati itong mga tambalusos ng mga vlogger. Nasaan na yung mga nag-iingay ngayon? Nasaan na? Wala, di ba? So lahat ng mga iyan, wala talaga. Mga kababayan, wala talaga. Panoorin niyo ito. Itong sinasabi ko sa inyo. Para sa inyo itong video na to. Kung paano nagmula. Ngayon, hindi ako nagsasalita dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. Isa sa unang utos ni Marcos Jr. Tandali, ano ba yung katotohanan mo na yan? At ano yung kinaugnayan dito sa tanong ko? Kung kailan nagmula itong korupsyon? Paano ba nag-umpisa ang korupsyon nitong administrasyon ni Marcos? Ano ang katotohanan sa mga vlog mo? Ito pala ay si Sandra Flores. Flores ba? Lagi ko siyang napapanood Lagi ko siyang nakikita. Nag-appear siya sa aking notification. Panoorin nga natin ito mga kababayan. Bilang Pangulo, tanggalin ang Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi inayos, hindi nireforma, binuwag. Nako mga kababayan, natatandaan nyo pala, itong Presidential Anti-Corruption na dati gumagana po ito sa panahon ni Tatay Digong at marami pong mga nakakasuhan noon. Sa panahon ni Tatay Digong, ayan nga ang chairman dyan or secretary dyan ay si Butch Bilgica, tama ba mga kababayan? So ito, yung Anti-Corruption SARS, hindi pa SARS naman tuloy, sakit yun. Yun ay binuwag ni Marcos Jr. Yun pala ang isa sa mga pinagmulan. Wala na, binuwag mo na yung lalaban sa corruption So, libre na ang mga ano mo dyan, mga tao mo dyan na nag-corrupt. Kaya ito na ngayon, bumabaha sa corruption sa administrasyon ng Marcos. Tuloy natin ang video. Ang PACC ay nagsampa ng 154 kaso ng korupsyon sa ilalim ni Duterte. Aktibo. Tingnan nyo mga kababayan, sa ilalim ni Pangulong Duterte, nagsampa ang anti-corruption ng 155 na mga kaso sa mga kinakukulang ahensya at mga empleyado ng panahon administration ni Pangulong Duterte. Take note sa panahon ito ni Tatay Digong, marami pang mga nasampahan. Kaya mga nagsasabi dyan na walang ginawa si Tatay Digong, ayan ang patunay mga kababayan. Mayroon po si Tatay Digong anti-corruption na lumalaban sa mga korap. Si Marcos ngayon wala. Diba? Una nga niyang tinanggal Tatakutan, epektibo. Kaya anong ginawa ni Marcos? Sinara agad sa unang araw pa lang. Pinalitan ito ng isang tanggapan ng legal advice. Hindi hustisya, walang ulat, walang kaso, walang transparency. Kung wala kayong itinatago, bakit pinatay ang bantay?
Hindi ito pagkakaisa, ito ay pagtatakip. At nakikita namin kayo. That's hashtag Xandro says. Sabi nila, manahimik ka na lang. Ang sabi ko, bakit? Iyon mga kababayan. Ikaw din, no? Ang mga nagsasabi sa atin, ay, mga DDS, manahimik na lang kayo. Ang tanong din natin sa kanila, bakit? Bakit kailangan namin manahimik? Para lalo kayong magnakaw? Lalo kayong magsindikato ng pera ng bayan? Iyan lang din naman ang mga tanong namin mga kababayan. At base lang po ito, disclaimer mga kababayan, ito po ay nakapaloob sa ating Article 3, Section 4. Freedom of speech, freedom of expression, no? Ay malayang pagpapahayag ng mga saloobin at damdamin nang hindi naman po tayo nakakaapak ng mga karapatan ng ibang tao. Tayo po rito ay nakafocus sa issue, mga kababayan. So kung kayo po ay katulad natin na gusto lang pong mag-focus sa issue, makiisa po kayo sa atin ipinaglalaban. Huwag po natin tigilan ito pong issue at nagaganap na flood control scam at sindikatong pagnanakaw ng pera. Pag sinabi pong sindikato, hindi lang po nag-iisang tao. Marami po sila dyan, kaya nga sindikato. Sindikato, hindi ka naman po pwede mag-isa ka lang nagsindikato. Marami kayo dapat. Kaya sa nangyayari ngayon, marami rin po ang nagtatakipan at marami rin po ang nagtuturuan. Tinuturo si ganito, tinuturo si ganon na siyang may kasalanan. Pero mga kababayan, hindi po tayo dapat dyan sa kanilang diversionary tactics. Dahil tayo po mga kababayan ay patuloy po tayo hihiling or patuloy po tayo hihingi ng hustisya mga kababayan na dapat po natin malaman kung saan po nila pinagdadala ito pong pera ng bayan mga kababayan. Hindi po natin po pwedeng payagan na talaga naman ganito na lang po, wala nang mangyayaring makukulong. At i-push po natin ito pong si Senator Marcolita sa darating pong September 1 or 2 yata mag-uumpisa na itong Senate hearing. Suportahan po natin ang Blue Ribbon Committee dahil ginigiba po mga kababayan ng kanilang mga kakampi. Tandaan po ninyo nagkakampihan po sila para gibain at pawalang credibility itong ginagawang investigasyon sa Senado ni Senator Marcolita. Marami mga nagsasabi, wala naman pong mapaparusahan dyan, wala naman pong magagawa dyan. Well, sa akin, sa pananaw ko, kailangan muna natin antayin, kailangan muna natin patapusin, kailangan natin pagbigyan kung ano talaga ang magiging resulta nitong ginagawang hearing ni Senator Marcolita sa Blue Ribbon. Huwag po muna tayo magsalita ng patapos sapagkat maaari nyo pong sabihin niyang patapos na magsalita kung ang nag-hearing dito ay katulad ni Jaime Manga Marcos. Bakit? Kasi naalala nyo naman, di ba? Nagpa-hearing siya tungkol dito sa pag-kidnap kay Tatay Digong pero hindi po itong nagamit ng abogado ni Tatay Digong dyan nga po sa ICC. Bakit? Kasi hindi po nakita. Wala pong nakita dito sa report ng Senado. Hindi po ipinakita mga kababayan dito sa Senado ang report po ni Jaime Marcos. So hindi po ito nagamit diyan sa ICC. Supposed to be kung ito ay maayos na ginawang maayos, maganda at mayroon pong napatutunguhan ng magandang resulta, sana mayroon po itong nagamit or nadala po ito papunta diyan sa ICC ni Attorney Kaufman. Pero sad to say wala pong nangyari diyan. Kaya kung pag-uusapan natin credibility, hindi pa natin mahuhusgahan itong si Senator Marcolita mga kababayan. Kasi dito pa lang siguro naman si Senator Marcolita ay hindi naman yan siguro of mga kababayan na magpapadala na lang ng basta-basta, or bibigay na lang siya basta-basta dito kasi ito na mismo siyang nakasaksi, nasaksihan niya na mismo na mayroon pong isang sekretary ng Department of Public Works and Highway, DPWH, na simpleng tanong, simpleng arithmetic ay hindi niya nasagot. Ito nga pong 7 times 15, sinagot niya ng 55. So, dito pa lang, mga kababayan, siguro naman si Senator Marcolita ay hindi naman na mapapaniwala mo na sa simple arithmetic ay maililigaw mo na.
So, malamang sa malamang mga kababayan, nagsalita na nga si Senator Marcolita, di ba? Sinabi niya, nag-uumpisa pa lang tayo. Bigyan mo muna kami ng pagkakataon. Tapusin muna natin ito, saka kayo mag-conclude na wala nga talagang nangyayari dyan sa Senado. Pero for the meantime, mga kababayan, ako'y malaki po ang tiwala dito kay Senator Marcolita na magiging maayos po itong investigasyon niya at mayroon pong totoong mapapanagot dito. Unang-una na, ito pong mga politiko na nag-approve, na nagbigay po ng budget dito sa DPWH. At ikalawa, ito pong DPWH, mga kababayan. Sapagkat kita na mismo ni Marcos Jr. na wala pong mga naitayo, and yet ang kanilang report ay completed na. Grabe, isa po itong panluloko harap-harapan dito sa Marcos administration or dito mismo sa Pangulong Marcos Jr. Harap-harapan kumbaga sa mag-asawa pa, para bang iniputan ka. Parang ganun yun, iniputan ka talaga dito. Linagyan ka ng tae sa noo o mukha. Pasintabi sa mga kumakain ngayon, mga kababayan. Ganyan po ang sitwasyon nitong Marcos administration. Iniiputan po, tinataihan po sa harap-harapan or sa mukha mismo or sa noo. Itong kanyang administrasyon, nitong kanyang mga alipores. Ganyan po katalamak ang nangyayari ngayon, mga kababayan. At ngayon, ako'y naniniwala kay Senator Marcolita na magkakaroon po ng hustisya ang bayan. Mabibigyan po ng hustisya ang ating bansa patungkol po dito, mga kababayan. So, antay na lang po tayo. Antay na lang po natin kung ano po ang magiging resulta nito. Maraming salamat po, mga kababayan. Kung ano po inyong masasabi dito sa ating video na ito. Kung ano po ang inyong komentaryo, paki-comment nyo na lang po dyan sa baba kung ano po ang inyong masasabi. At syempre pa, tuloy-tuloy po tayo magbantay. Huwag po tayong papayag na wala pong makulong, walang maparusahan. Sino man dito sa mga kongresista, DPWH, or mga kontratista na nagpapasasa sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng kanilang sindikato style of corruption. Maraming salamat sa Diyos, una sa lahat, at sa inyo sa walang sawa ninyong pagsusubaybay, panonood, paglalike, pag-share ng ating mga video. Diyos mabalos at atong agagik ditan od si kayo namin amayamay or balbalog ka salamat. BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at Pilipinas. God first po. Bye-bye!